bakit nga ba si Sharon Cuneta ay meron na naman yatang dinaramdam? Kasi meron siyang post na sinabi niya, sana hindi na lang ako nag-asawa ulit. Let's go. Hanggang ngayon nga po mga kachika ay pinag-uusapan pa rin po at pinagpipistahan kung naging masaya maligaya po tayo ngayong Kapaskuhan. Bakit nga ba si Sharon Cuneta ay meron na naman yatang dinaramdam? Ano ba sa palagay mo ang bumabagabag sa puso niya? Naku, eto na nga. Siguro ito yung blended family na tinatawag. Hindi talaga nagkakasunod. Pero meron ako nakikitang mga blended families na talagang maayos na maayos. Nagsimula ito bago pa magpasko eh. Di ba? Sana naman bago matapos ang taon. Oo. Ikaw, ano sa palagay mo? Yung talagang, ito mula sa puso, maging totoo tayo, real talk tayo. Ano sa palagay mo yung laman ng damdamin niya na awang-awa siya sa sarili niya, na kahit ano ang naabot niya, may kulang pa rin sa kanya? Ano kaya yun? Alam mo, ang tingin ko dyan, Nay, si Sharon kasi magmula na naghiwalay sila ni Gabby, wala siyang binalikan eh. Wala yung mga dapat na narinig niya nung mas maagang panahon, hindi niya mga narinig yun. Ngayon lang, parang nagkaroon ng realization, dapat pala nagbigay siya ng chance sa sarili niya na magmuni-muni dahil sa relasyon niyang nawala. Oo, kasi meron siyang post na sinabi niya, sana hindi na lang ako nag-asawa ulit. Diba? Para hindi nadadamay ang aking mga anak sa mga issue na kinapapalooban ko. Diba nga? Parang ganon. Correct. May mga nagsasabi naman po, mga kachika, na mula raw po nang magkasama sila uli ni Gabby Concepcion, nagkaroon daw ng realization at comparison si Sharon kay Gabby at sa kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ako. Siyempre, comparison talaga yon. Siyempre, iba yung ugali kasi ni Gabby, iba yung ugali kasi ni Senador Kiko Pangilinan. Magpakalalim ka pa. Yung pagkakaiba. Nahanap siguro ni Sharon yung masyami at maalaga siguro ni Gabby. Hindi bale, diyan ka na lang. Dito na lang kami. Nag-uusap na lang kami. Ano kayo, naghuhugas kamay ka eh. Diba? Okay. Hindi po ibig sabihin ni Wendell doon, hindi lang siya po pwede kasing mag-compare ng physical. Pero yun po ang sinasabi ng ating mga kababayan. Ngayon, sabi nila, Sharon, ang dami-dami mo ng pinagdaanan. Hirap na hirap ka, sabi mo nga, na ang trabaho para sa'yo kung minsan ay nakakabigat pa. Di ba sinabi niya yun? Correct. Yung sinasabi niyang pagod na pagod na ako. Saan po ba siya napapagod? Sa kanyang trabaho o sa kanyang sitwasyon na sinasabi niyang hindi siya kumpleto, hindi siya maligaya? Kapag sinasabi po yan ng babae, may matinding kulang sa buhay niya. Correct. At higit sa lahat, gusto niya sanang mapag-isa. At meron siya, idugtong natin yung una niya ipinost na cryptic post na aalis ako sa iyo, hindi dahil sa ano paman. Hihiwalay ako, hindi para sa anumang dahilan, kundi para sa kaligayahan ko at para makumpleto ang pagkatao ko. Parang gano'n Ganun, totoo na. Ganun ang ibig sabihin. Na-translate ko yan. Yun ang ibig niyang sabihin. So, ibig sabihin, hindi talaga siya maligaya ngayon. Ay, sa post niya yun, parang may pagpapaalam. Kaya nga ang tanong ng mga bashers at saka ng mga netizens, sino kaya ang hihiwalayan niya? Sino pa ba ang hihiwalayan sa ngayon? Yung present, yung present, syempre, yung hihiwalayan niya. At saka siyempre siguro baka may kulang ang pagsasama nilang dalawa. Yun nga may kulang yun na tanyag siya. Sharon Cuneta siya, may titulo siyang megastar. Ang kanyang tagumpay, todo-todo, bilyonarya na siya. Pero sa kabila ng lahat, meron pa rin siyang hinahanap at meron pa rin kulang. At mahirap yun na mabili kahit saan. Hindi po itinitinda ang peace of mind at happiness, ika nga, sa anumang pamilihan. Lalong hindi nabibili ng pera yan. Naman. Nakakalungkot lang din talaga. Kasi sa mga post ni Sharon, lalo na yung pasan ko ang tigtig na ito. Nag-post siya, napasan ko ang tigtig. Ibig sabihin, buong mundo ang nasa balikat niya. Parang ang dami-dami niyang sinasakripisyo. Parang hindi na niya nakakaya. Na gusto niyang, alam mo, parang puno, kapag ka masyado ng punong-puno ng kulisap talaga yung mga sanga, babayok yun gagano. Wala kang magandang gagawin talaga. Ipagpag mo yan para mawala. Para gumaan ang buhay mo. At saka isa siguro nakadagdag pa rin dyan. Yung, alam mo yung anak niya, si Casey, anak niya kay Gabby, hindi pa rin maayos si Kiko Pangilinan, si Kaki at si Casey. Nasa puso pa rin niya yan. Correct. Diba? Alam mo, hindi niya alam kung saan siya papanig kasi kahit kanino siya pumanig, hindi siya pwedeng gumitna kasi hindi maayos pag gumitna lang hindi siya. Hindi win-win situation. Kaya nga, sabi ng iba, ang sarap maging Sharon Cuneta, megastar ka, bilyonarya ka, sikat na sikat ka, hindi rin. Bakit ba ganyan talaga? May kulang palagi sa buhay ng tao. Hindi naman kasi siya nag-iisang anak ng Diyos. Hindi lahat ay ibibigay sa kanya ang biyaya. Maraming anak ang Diyos. Siyempre, sa'yo na nga ang lahat. Natural, meron din tayong kulang. Correct. At kalabisan. At saka yung kulang na yun, kaya hindi binibigay kasi para doon ka ikikilos mo ang buhay mo para hanapin ang kulang. Totoo yun, At saka nakakalungkot po talaga. Sobrang nakakalungkot na ang isang megastar na tinitingala talaga. Pag nag-iisa naman siya at tanging
laging buga na lang ng aircon ang kasama niya sa gabi. Sobra kalungkutan niya. Oo nga. Pero alam mo, ako'y lagi naniniwala doon sa gas-gas kong linya na hindi bali nang malungkot ka ng nag-iisa kesa sa dalawa na kayo pero malungkot ka pa rin. Totoo. Hindi talaga mahahanap ang kaligayahan sa ganyan. Di ba? Kaya dapat. Sana ngayong pagpasok ng 2024, sana naman matagpuan na ni Sharon, hindi lalaki hindi ka pareha. Tunay na kaligayahan na hinahanap ng kanyang puso ayon sa kanyang mga pinopost. Sana matanggal na yung pinapasan niya. Ayun. Pasan mo daigdig, napakabigat nun, di ba? Ganitong, syempre po, kayo'y uhaw pa rin sa balita at mga kwento. Tungkol naman sa nagkahiwalay na love team sa harap at likod ng kamera na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kahit may mga umeksena na po na hiwalayan lately, yung kanila pa rin talaga ang binibili ng publiko. Totoo. Di ba? Hinahangaan kasi sila ng millennials, Gen Z, lahat-lahat. Sila pa rin talaga ang pinag-uusapan. Oo, Grabe. pinakamatinding pinag-uusapan. Ito po ang pinakamatindi ring kwento na nakarating sa amin. Ito pa lang si Daniel Padilla nakikiusap sa kanilang mga common friends. Hindi na po namin iisa-isahin kung sino-sino yung mga katropa nila. Nilalapitan ni Daniel Padilla para pakiusapan. Baka mawin back pa niya si Catherine. Ay, sa palagay mo, makikialam yung mga kaibigan? Feeling ko, hindi. Kasi yung paraan at dahilan ng paghihiwalay hindi maganda. Ako palagay ko, pakikinggan siya, magpapahiram sa kanya ng tenga yung mga kaibigan, pero hindi aakto o aaksyon para sa kanilang pagbabalikan. Kasi kaya nga magkakaibigan kayo alam nila ang tunay na nangyari. Tama. Totoo. Diretsyon mo ano yung nangyari. Lalo na yung isang young actor, di ba, nagsalita na siya na talagang lumapit to sa kanya, pero hindi niya talagang, ayaw niya talaga yung makialam. Ayaw niya makialam. Sabi niya, ayaw ko makialam sa kanilang problema. Ang sabi lang niya, di ba, ng young actor, I'm just praying for their healing. Yun. Yun lang, di ba? At lahat ng mga kaibigan nila ni Catherine, alam ang tunay na pangyayari. Wala pong maglalakas loob na tumulong kay Daniel. At saka, dapat si Daniel ang gumawa ng paraan, ang umaksyon para makuha niyang muli ang pagmamahal, lalo na ang tiwala. Totoo. Di ba? Tama. Pagtitiwala ni Catherine Bernardo. Di ba? At saka alam naman natin, Nay, dyan sa circle of friends na yan, alam nila Ay, ang oo. totoo. Pero may mga fake news na naglabasan, katulad yung kay Joshua Ay, Garcia. oo. Sabi raw niya, pare kasi Sinabihan na kita na wag mo niloloko girlfriend mo. Ay, oo. Sumigi ka pa rin. At saka totoo po yung kanila ni Andrea Brillante sa Spain. Correct. Totoo yun. Idinideny po yan ni Joshua Garcia. At hindi po si Joshua ang klase ng tao na manglalaglag ng isang kaibigan. Hindi po siya makikisawsaw. Tama. Parang Derek Ramsey din si Joshua, di ba? Out. It's not my business. Correct. Sabi niya, Tama. di ba? Diretso kagad para hindi lumaki ang apoy. Tapos nababanggit ako dyan. Hindi ako kasali dyan. Magsasalita ako para matapos. At ang pinakamagandang magagawa talaga dito ni Daniel, siyang makipag-usap kay Catherine kung may natitira pa ba, kung mahahanap pa ba ni Catherine sa kanyang puso na tanggapin ang kanyang ex. Ay, oo Diba? naman. Siyempre, siya mismo talaga. Kung ikaw si Catherine, tatanggapin mo pa? Ay, sa panahon to? Sa panahon nito, siguro baka hindi na. Baka siguro sabihin ko na lang, nakamove on na ako Kaya siguro Magkaibigan na lang tayo. Pwede tayo siguro magkaibigan na lang, pero wala na yung relasyon na yun. Tama. Pero magkakabalikan kaya sila sa pagka-love team. Yun ang iniisip ko dun. Wala namang sinasabi ang Star Magic na tatanggalin na o kaya ay wawasakin na yung love team kasi tanggapin po natin ang katotohanan. Talaga namang sila pa rin ang nangungunang love team ngayon. Totoo. Kahit Oo, nagkahiwalay sila bilang magkarelasyon. Hindi siguro, pero matatagalan pa bago uli sila magtambal. Ay, Correct. oo, No? tama. Correct. Hindi sa ganitong paraan na negang-nega si Daniel. Kailangan linisin muna ang daan bago mag-alok uli ng isang panibagong behikulo o pelikula na tama. talagang pagpipistahan ng ating mga kababayan. Sabi nga nila, palamig muna. Oo. Palamig muna. Oo, chillax lang naman Oo. muna, di ba? Kasi nasaktan si babae ng Oo. Ay, oo naman. At dito natin nakita, pinakamababang antas ng popularidad talaga ito ni Daniel. Ay, No? yeah. Siya talaga yung sinisisi, siya talaga yung sunog na sunog. Talagang siya ang nako. Sadsad. Sadsad talaga Totoo. siya dito sa isyong to. Kaya ang Pasko ni Daniel napakalungkot. Unang-una nasanay siya na lagi silang magkasama ni Catherine, Oo. di ba? 11 taon yan. Correct. Tapos biglang ngayon, siya lang mag-isa, di ba? Kaya tingnan mo yung pamilya ngayon ni Daniel. Tinabayaan na, hindi na sila nagsasalita. Ay, Diba? ano sasabihin nila? Oo, kaya nga, parang dinidedman na nila yung mga ano. Lalo naman si Carla Estrada, walang Oo. masabi, tal binabara siya kagad di Oo ba? nga, oo. Binabara-bara siya. Oo, isa sa ano yun pagtahimik para hindi na lalong Walang umingay. babawiin. Correct. Totoo yan. Tama. Ano nga ang sabi? Ni- No word, No words, no play. words, no play. Ano? No mistake. No mistake, no word. Binaliktad mo pa. No words, no mistake. Ayun, walang babawiin. Oo. Di ba? Kumbaga, hindi tayo magsasalita, wala tayong babawiin, Oo, di ba? tama. Oh, yun lang Kasi yan. lahat ng mga sinasabi ni Carla kasi parang binabasa kagad, binabara Oo, sa kagad. kinakampihan Oo. daw. Oo. Wala ka nang ginawa kundi kampihan ang anak mo. Oo. Parang ganon. Hindi mo man lang isipin yung kalagayan naman ni Catherine na naku, naging kawawang masyado dahil kay Daniel. Kaya tama lang to na hindi siya nagsasalita.
At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.